natin ho sa kabilang linya si Governor Ed Gadiano mula ho dyan sa Occidental Mindoro. Magandang umaga ho, Governor. Magandang umaga, Jay. Magandang umaga sa iyong tagapakinig. At Governor, malakas ho tayo napapakinggan sa DWAD Mega Manila. Ayan, at Governor, unang-una ho, congratulations ho dito sa napakagandang programa nyo ho. Okay, malaking balita ho ito para sa ating mga kababayan. At Governor, good news ho ito. Ang totoo yan, Jay, 3 taon na namin ginagawa yan, pangatlong taon na ngayon. At Governor, matanong lang ho namin, ano ho yung pangunahing inspirasyon nyo para lumikha ng Executive Order number 6 series of 2025, Governor? Ito ay programa ng DILG. Programa ng DILG to, yung Seal of Good Local Governance, para ito ay tungkol sa mabuting pamamahala, magandang pamamahala, na matino, mahusay, at maasahang pamahalaan. Kaya yun, ang lokal na pamahalaan ng lalawigan kasi ay Seal of Good Local Governance. Kaya para mainggan nyo itong ating mga local government units sa baba, tulad ng bayan at ng municipal LGU at saka mga barangay LGU, ay nagbigay tayo ng insentibo na pagka sila ay pumasa sa Seal of Good Local Governance ay sa barangay 1 milyon, sa munisipyo ay 5 milyon. Pero yung Seal of Good Local Governance, Jay, ay 10 governance areas yun. Isa lang ang hindi mo pasahan doon. Kumbaga ito ay all-in principle to eh. Kung isa lang hindi mo pasahan doon sa 10 governance areas ay hindi ka makakapasa bilang Seal of Good Local Governance SGLG. At matanong lang namin, Governor, paano ho makakatulong yung itong 1 milyon para sa mga barangay at gayon din ho sa 5 milyon para sa mga lokal na pamahalaan upang maitaas ho natin yung kalidad ng sinasabing serbisyo publiko ho? Ito ay ang namimili dito ay yung community, yung CDD, ang aming process sa implementation. Makukuha mo, pero CDD, yung Community Driven Development. Ibig sabihin, doon sa community ay nag-assembly kung ano talaga yung mga pangunahing problema. Kumbaga ay nagkakaisa sila. Kung anong problema yung nagpapahirap sa kanila, yun ang pupunduhan ng kanilang nakuhang award. At Governor, dito ho tayo sa sinasabing implementasyon, yung pagpapatupad nyo ho. Nabanggit nyo na gagamitin ho yung pondo sa pamagitan ng Kalahi CIDSSO o yung tinatawag natin Community Driven Development Approach. In short ho, Governor, para ho sa ating mga tagapakinig ho sa mga oras na ito, paano ho gumagana ito, Governor? Gumagana yan dahil doon sa, yun nga, yung community yung nagdidesisyon, hindi yung gusto ni Kapitan, hindi yung gusto ng mga kagawad, kundi nagbabarangay assembly sila. Kung ano yung na-identify ng mga problema, halimbawa may 3 silang na-identify na priority problems, ay pinagbubutuhan nila yon. Ibig sabihin, kung manalo yung isa at mas marami ang nahihirapan sa problemang yon, kaya yun yung i-address para pag na-address yung problemang yon, ay nabawasan natin yung kahirapan doon sa barangay. At Governor, hindi ho natin maialis. Alam ho natin na pagdating ho sa usaping pondo, sensitive ho yung mga tao. Paano ho natin sisiguruhin ng inyong administrasyon na magiging transparent o yung walang kumbaga mangyaring Governor na hindi karapat-dapat o yung malilikot na kamay at makakarating ho yung tamang proyekto sa bawat piso ho nito? Oo, transparent yan at saka may accountability yan. Ang community mismo ay may monitoring team sila dyan para i-monitor yung implementation hanggang doon sa accomplishment niya. Kaya yan ay napakagandang programa na yan ay yung CDD Kalahi Seeds na yan. Ay program naman ng DSWD yan. Isang proseso na community yung nagdidesisyon na kailangan na poverty reduction siya para mabawasan yung kahirapan. Kumbaga, yung pondo, ginamit lang natin para ma-encourage din sila na maging matino at mahusay yung kanilang pamamahala bilang mga officials. Kasi mayroon kasing mga matino, hindi naman mahusay, pero mayroon namang mahusay, pero hindi naman matino. So, kailangan yan matino, mahusay, maasahang pamamahala yan, kumbaga.
At Governor, napansin ho namin nakalista ho sa executive order na pwedeng gamitin ho yung pera sa agriculture, kalusugan, kabuhayan at pagbawas ho ng kahirapan. Para ho sa inyong Governor, base ho sa lagay ng ating probinsya ngayon, ano ho yung ano hong proyekto ho ba yung dapat na iprioridad, Governor? Oo, marami naman yan. Depende sa sitwasyon sa barangay. May mga iba't ibang issues kasi sa barangay na hindi sila magkakapare-pareho. Mayroong iba sa irrigation, mayroong iba sa water system, sa health, kung ano mga problema sa karsada, sa edukasyon. Kung ano yung lalabas na mapagbutuhan ng assembly, ay ibig sabihin, kaya pinagbutuhan yon, silang lahat nakakaranas ng problemang yon. Na pagka na-resolve yung problemang yon, ay nabawasan natin yung kahirapan ng barangay, di ba? Napakagandang proseso siya dahil hindi yung mga opisyal yung nagpapasya, kundi yung mga nakakaranas ng problema. Sa ngayon, Governor, meron na ho ba tayong mga paunang barangay o munisipalidad na official qualified at nakapasa ho dun sa pamantayan ng Seal of Good Local Governance ngayong taong 2026? Mayroon kasi nung una kasi ay 3 lang yung nakapasa dyan na barangay. So tig 1 milyon sila, isang bayan. Yung sumunod ay isang bayan pa rin, tapos 15 barangay na. Tapos itong pangatlong taon ay yung 15 naging 35 barangays na yung pumasa. At yung isang bayan naging 3 bayan na. So ibig sabihin na-encourage natin sila na gawin yung maging SGLG. Gusto ko lang sabihin na, Jay, na ang nilalaman ng 10 governance areas, ito yung Financial Administration and Sustainability. Number 2 ay yung Disaster Preparedness. Number 3 yung Social Protection at Sensitivity. Number 4 ay yung Health Compliance and Responsiveness. Pang-5 yung Sustainable Education. At pang-6, yung business friendliness and competitiveness. Number 7, safety and peace and order. Number 8, environment management. Tourism. Number 9, tourism heritage, development, culture and arts. Number 10, yung youth development. So, 10 governance areas. Pagka dito, may isa lang ang mabagtakan mo, ay pwede kang per category na lang yung makukuha mong pagkilala. Kung ba, halimbawa, kung ikaw ay doon sa environmental management lang, ay di ka gawad kalasag. Kung sa financial administration and sustainability naman, ay di parang financial good housekeeping. Yan lang yung makukuha mo. Pero unlike yung 10 governance areas makuha mo, talagang Seal of Good Local Governance at may premyo na manggagaling sa lokal na pamahalaan ng probinsya na 1 million pag barangay at 5 million pagka munisipyo. At syempre, Governor, kung may mga nagpipiesta ho ngayon ng mga barangay at bayan, dahil may premyo ho sila na, kumbaga, siguradong may mga official din naman na medyo nanghihinayang ho. Baka sinasabi, sana all na lang at dahil hindi sila nasama doon sa tinatawag na SGLG Award ho ngayong taon. Ano ho yung Governor, yung pampalakas loob natin para sa kanila? Para hindi ho sila madismay at mas ganahan pa na ayusin ho nila yung pamamahala sa susunod na taon, makahabol na rin sila. Maganda at na-encourage talaga sila kasi Jay, makikita mo nung unang taon namin, 3 lang, di ba? Nung sumunod na taon, naging 15. So, ibig sabihin na-encourage sila eh. Yung sumunod na taon, naging 35 na. Sabi ko kahit yung 165 barangays namin, maging SGLG lahat yan sa buong probinsya, itatabi ko yung 165 million para sa kanila na tig 1 million sila. Kaya yun, ma-encourage talaga sila at yan naman ina-assure natin na kasama yan sa annual investment plan kung ano yung plano nila at pinupunduhan natin para sa susunod na taon. Oo, Governor, para ho dun sa mga ordinaryong mamamayan ho natin na nakikinig ho sa mga oras na to, sa mga driver, magsasaka at mga nanay ho na nandyan ho sa kanilang mga tahanan, ano ho yung panawagan nyo, Governor, sa kanila para maging katuwang nyo ho sa pagbabantay at pagpapaganda ho ng ating probinsya ho ng Occidental Mindoro, Governor? Yung SGLG kasi, kuwan yan,
inisyatiba ng lokal na pamahalaan yan, patunay lamang na kumbaga yung SGLG ay tulong-tulong yung ating mga mamamayan, di ba? Yung lokal na pamahalaan na magkaroon ng mabuting pamamahala, pananagutan, transparency, at saka epektibong paghahatid ng serbisyo publiko. Kaya Ayun, at medyo nawala ho si Governor. At ayun ho, ay makakamit nila yon, kaya makamit yon at yun, ang 1 milyon ay malaking bagay kasi kung minsan yung ibang barangay wala pang 1 million, 20% development fund nila. Kaya malaking tulong sa kanila yon. At dito naman, Governor, sa mga nakikinig ho sa atin na kapitan at mayor ngayon, ano ho yung huling hamon o paalala nyo sa kanila para masiguro ho natin na ganado na at mas gaganahan pa yung pagsiservisyo sa ating mga kababayan ho, Governor? Mga SGLG na kasi, kailangan i-maintain nila yon. Kasi pagka susunod na assessment at nalaglag sila, ay hindi na rin nila makakamit yung 1 milyon. Pero kung mamimaintain nila yon, taon-taon nakakatanggap sila ng 1 milyon. Di ba? Kaya sila, porsikito silang panatilihin yung matino, mahusay at maasahang pamamahala. Kumbaga yung mabuting pamamahala para sa kapakanan din ng mamamayan. Kaya doon sa mga kababayan natin, no, sa mga nakikinig na kababayan namin, ay suportahan nila yung ganitong inisyatibo kasi bandang huli, sila rin yung makikinabang. At Governor, panghuli na lang ho, baka meron pa kayong gustong idagdag o mga paalala bagong anunsyo o mga parating na proyekto ho dyan ho sa Kapitolyo na gusto nyong ihatid at ibalita ho sa ating mga tigapakinig ho sa mga oras nito, Governor. Oo, kasalukuyan kasi yung nag-formulate ng approve ng annual investment plan. Yung mga naipasok ng for development ay pag na-approve sa EIP ay kasama siya sa pwedeng mapunduhan at kailangan lang mag-prioritize kasi may limitasyon lang yung ating pondo. So kung ano yung talagang mga priority projects na based sa mga priority programs ay sigurado namang ma-implement yan next year. At yun, salamat Jay at kahit paano ay parating natin yung magandang layunin nung insentibo na binibigay natin sa mga SGLG patters. At maraming salamat Governor Ed Gadiano sa inyong oras mula ho dyan sa Occidental Mindoro. Governor, maraming salamat ho. Maraming salamat at maraming salamat din sa iyong mga tagapakinig. Thank you, thank you. Mabuhay ho kayo, Governor. Ayun at ating napakinggan si Governor Ed Gadiano mula ho dyan sa Occidental Mindoro. Talagang maganda ho yung layunin nitong ni Governor Ed Gadiano at nakita ho natin para ho dun sa mga bago nakatutok ho sa atin 1 milyon ho para dun sa ilang barangay na mapapatupad ho yung sinasabing yung SGLG ho, yung transparency, gayon din ho sa ilang bayan at makakatanggap po sila ng 5 milyon. Aba, talagang nakita natin yung performance ng inyong gobernador na talagang hindi niya ho pinababayaan yung kanilang mga kababayan at lubos siyang makikinabang yung ilang mga Mindoreños dyan ho sa Occidental Mindoro. Maganda hong programa ito at lahat to ay pabor na pabor. Magsasaka at lahat ho ng ilang mga turista natin mapapakinabangan ho yung ilang pinaliwanag nitong si Governor Ed Gadiano. Ayun sa mga nais magpadala ng mensahe, nakabukas ho yung aming text line 0927-634-3005